At mayon, pag-aralan naton ang tungkol sa mga kasuotan ng mataas na saserdote. At ang mga kasuotan ay napakahalaga dahil binibigyang diin ito sa Biblia. At lalo na sa Exodo Kabanata 28, mga talata 1 hanggang 43, ang Diyos ay nagbibigay ng mga tiyak at espesyal na tagubilin para sa mga kasuotan ng mataas na saserdote na dapat gawin sa mga partikular na paraan at imiutos na ang mga kasuotang ito ay isuot ng mataas na saserdote. Lalo na kapag ang mataas na saserdote ang gumagawa ng gawain ng Diyos. Kaya't isipin natin ang mga kasuotan ng mataas na saserdote at ang mga kasuotan ng ating Panginoong Hesukristo na siyang ating walang hanggang mataas na saserdote. Kaya, basahin muna natin ang ating pangunahing sipi, Exodo 28, mga talata 3 to 6. Siyempre, ang buong kabanata, mga talata 1 to 43, ang ating pangunahing sipi, ngunit babasahin lamang natin. Ang apat na talatang to. Kaya sabay-sabay tayong magbasa. Magbabasa tayo lang may responsibilidad sa ibang paraan. Babasahin ko ang talata 3, pwede mo ring basahin ang talata 4 at iba pa. Kaya basahon ko ang talata 3. At iyong sasabihin sa lahat na bihasang tao na aking pinagkalooban ng espiritu ng karunungan na sila'y gumawa ng mga kasuotang hindi pangkaraniwan upang siya'y italaga, upang siya'y makapaglingkod sa akin bilang saserdote. Kukunin nila ang ginto at ang bughaw at ang lila at ang pulang sinulid at ang pinong lino. Gagawa rin silang ginto ng sinulid na asul at lila at eskarlata at pinong linong pinili na gawa ng mga bihasang manggagawa. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Dito, versikulo 1, paumanhin, versikulo 3 at versikulo 4, patuloy na sinasabi ng Diyos. Sa dulo ng versikulo 3, sinasabi nito, gawin mo ito, sa madaling salita, gawin mo ang mga kasuotan ni Aaron upang siya'y makapaglingkod sa akin bilang saserdote. Kaya't para bang kung wala ang mga kasuotang ito, hindi siya maakayang maglingkod sa Diyos. At muli sa talata 4, sa ibaba sa talata 4, sinasabi nito na maaari siyang maglingkod bilang pari sa akon. Kaya ang mga kasuotang ito ay napakahalaga sa paglingkod sa Diyos. At taos puso kong idinadalangin na sana'y matanggap natin ang mga kasuotang ito at maisuot ang mga ito sa huli o sa ating buhay ngayon, sa ating buhay ng pananampalataya upang tayo ay maging karapat-dapat na maglingkod sa Diyos. Amen? Kaya saan nato makuha ang mga damit na ito? Kaya isipin natin ang mga damit na ito. Ngunit bago natin isipin ang mga kasuotan ng mataas na saserdote, isipon muna natin ang ilang kasuotan na lumilitaw sa Biblia, sa buong Biblia. Ang mga kasuotan ay may mahalagang papel sa gawaing pagtubos ng Diyos. Maari natong isipin ang mga kasuotan ni Adan. Genesis 3, talata 39. Matapos magkasala si Adan, ang proteksyon ng kaluwalhati ng Diyos sa paligid ni na Adan at Eva ay naalis. Sa madaling salita, tinanggihan ni Adan ang salita ng Diyos, ang manining na liwanag ng Diyos, ang kaluwalhatian ng Diyos, at sila na ang nagkusa. At dahil dito, nakita nila ang sa isa't isa at ang sarili nilang kahihiyan. Alam nilang hubad sila. Nagsuot silang damit na yari sa mga dahon ng igos na hindi nagtagal. Kaya't gumawa ang Diyos para sa kanila ng isang damit na gawa sa balat. At ang damit na iyon ay tinawag na ketonet, damit na gawa sa balat. Ang kasuotang yari sa balat ay nangangailangan ng paghahaying ng isang hayop. Ito ay naglalarawan ng sakripisyo ni Jesus na siyang ating kordero na naghubad ng kanyang damit, ang kanyang pantakip para sa atin. At ang pagbabayad sala ay nananahulugang pagtatakip. Pagbabayad sala, si Jesus ay nagbabayad sala para sa ating mga kasalanan. Ibig sabihin niyan ay tinakpan niya ang atong kahihiyan. Pangalawa, maari natong isipin ang damit ni Jose, ang tunika na may mismong kulay. At ang salitang iyan, tunika,
ay ketonet din sa Hebreyo. At si Jacob, ang kanyang ama, ang nagbigay sa kanya ng espesyal na kasuotan upang italaga na siya ang piniling anak na tutupad sa kumpletong misyon. Kalooban nga gawain ng pagtubos ng Diyos. At ang kayang damit ay punit-punit at may mansa ng dugo, muling naglalarawan kay Jesus na siya ring mapupunit at mamamansa ng dugo. Maari nating isipin ang mga kasuotan ni Elias, pati na rin ang tunika ni Elias na ginamit niya upang hatiin ang ilog Jordan. Tama ba? Ito ay isang damit ng kapangyarihan at kalaunan ay damit ni Jesus. Gaya ng babaeng may dinudugo nga nahawakan lamang ang palawit ng damit, ang sulok nito, at siya ay gumaling. Ito ang damit ng kapangyarihan. At damit ng pagpapagaling, gaya ng nabanggit ko lang, Mateo 9:28 at 21. At saka naton maisip ang mga damit ni Jesus sa krus. Ayon sa Juan 19, mga bersikulo 23 at 24, si Jesus ay may panlabas na damit at panloob na damit. Ang panlambas na kasuotan, si Jesus ay hinubaran ng parehong kasuotan, ang panlambas at panloob. Ang panlabas na damit ay pinunit sa 4 na piraso, at ang mga ito ay dinala sa 4 na magkakaibang lugar na kumakatawan sa 4 na ebanghelyo o sa salita ng Diyos na hinuhubad. Kumalat sa lahat ng 4 na direksyon upang masakop ang mundo. Ngunit mayroong isang damit pangkapayapaan na siyang tunika sa loob at nagsasalita tungkol sa panloob, ang kaibuturan ng salita ng Diyos na nananatiling iisa. Kung paanong ang isang ilog ay nasa harden ng Eden, ito ay lumalabas at dumadaloy sa 4 na magkakaibang ilog. Ang salita ni Jesus, ang ubod ng salita ng Diyos, ay lumalabas sa 4 na magkakaibang direksyon. At ang mga kasuutan, ngayon, malamang makakakuha ka na ng ideya. Ang mga kasuutan ay kumakatawan sa pagtatakip, pagpapatawad at pagbabayad sala ni Jesus. Ang mga kasuotang ito ay kumakatawan sa kapangyarihan at gawaing pagpapagaling ni Jesus. Ang mga kasuotang ito ay kumakatawan sa mga ebanghelyo at sa salita. Saklaw niyan ang mundong ito. At pagkatapos, sa pahayag, makikita naton ang pinong lino na isinusuot ng mga banal ng Diyos. At ito ang mga kasuotan na kailangan nating hanapin at sa espiritual na paraan at isuot. Ang mga kasuotan ng mataas na saserdote ay itinagubili ng Diyos sa disenyo at layunin. Hindi ito ginawa ayon sa kaisipan ng tao, disenyo ng tao, o ayon sa kung ano ang sa tingin natin ay magmumukhang maganda. At ang mga kasuotang ito ay kumakatawan, lalo na sa pinunglino, ayon sa pahayag, Kabanata 11, versikulo 8, sa mga gawa ng mga banal. Kaya ang pagsusuot ng damit, sa kahulugan ng Biblia, ang pagsusuot ng damit ay talagang gumagawan ng mga bagay. Sa ating mga dawa, gawain at salita. Sige, kaya kapag naglalagay ako, kapag sinabi kong isinusuot ko ang damit ng pari, ibig sabihin nito ay ginawa ko ang gawain ng pari. Iyan ang konotasyon. Kaya paano nating isusuot ang damit? Sa pamamagitan ng buhay na ating ipanamumuhay, iyon ang ating ginagawa. Kaya kapag sinabi nating mga damit o disenyo at ginawa ayon sa kalooban ng Diyos at kailangan natin itong isuot sa tamang pagkakasunod-sunod ayon sa disenyo ng Diyos, ibig sabihin ang ating buhay pananampalataya ay kailangang magpatuloy at ang ating mga gawa ay kailangang sumunod sa disenyo ng Diyos, hindi sa inaakala kong tamang pagkakasunod-sunod, hindi ayon sa inaakala kong mas uso. Ito ay tumutukoy sa kung paano natin ginagawa ang mga bagay-bagay sa atong buhay pananampalataya. Naintindihan mo? Sige, ituloy na naton.
Kaya ito ang ilan sa mga talata sa Biblia. Isipin naton ang mataas na saserdote. Ito ay isang mataas na saserdote. Sige, suotan natin siyang damit. Dapat ay hubad. Pero alam mo, may mga anak kami, may mga lalaki at babae. Okay, isuot mo ang unang piraso ng damit dito at tatawagin itong linen, breeches, boxers o underwear. Okay, at saka breeches. Ito ang damit na pinakamalapit sa balat ng uso at isinuot ito upang takpan ang kanyang balat na parang uso. Sige, huwag lang naton isipon ang pisikal na mga piraso at layunin ng damit, kundi isipon din naton ang atong espiritual na paraan ng pagsusuot. O kaya ay maging isang pari, maharlikang pari, ayon sa 1 Pedro 2, talata 9, upang tayo ay may kakayahan at maging handa na maglingkod sa Diyos. Ano ang kailangan natong gawin upang makapaglingkod sa Diyos? Una, kailangan natong isuot ang mga linen na breeches. Para gawin ang ano? Para matakpan ang ating kahihiyan. Ang unang bagay na kailangan nating gawin kapag lumalapit tayo kay Kristo ay ang matakpan ang ating mga kasalanan. Ang ating mga kasalanan, ang ating kahihiyan ay kailangan hugasan. At kaya, ito ay tungkol sa ating unang ang hakbang na ni siyang pagsisisi ang pagtanggap ng dugo ni Hesukristo upang matakpan ng atong mga kasalanan. Exodo 28, talata 42. Gawa ka para sa kanila ng mga salawal na lino upang takpan ang kanilang hubad na laman. Aabot ang mga ito mula sa balakang hanggang sa mga hita. Kaya, si Reverend Abraham Park na siyang mayaakda ng aklat na ito ay duan sa bawat pagsilang at kombinasyon o pagkakaiba. Alam mo, ang mga aklat, ang Libitiko, Deuteronomio, Exodo, para matiyak na ang mga guhit na ito, maging ang mga guhit na ito ay ayon sa Biblia, tumpak sa Biblia. Nahiya sina Adan at Eva at matagpuan nila ang kanilang mga sarili na hubad matapos magkasala. Inubaran si Jesus upang matakpan ang ating kahiyaan. Siya ay lahat ng mga drawing na krus at mga drawing na papapako sa krus ay may kung anong uri ng damit na suot niya. Ngunit sa Biblia, sinasabi sa atin ng Biblia na siya ay ganap na hubad sa krus upang maipakita. Kinuha niya ang ating kahihiyan upang pagtakpan ang ating kahihiyan ng kasalanan. Talatang Sanggunian, Ezekiel 23, talatang 18. At kasunod ng mga puwang na lino ay ang tunika, at ito ay sa Hebreo ay tetonet tunika. Parehong gawa sa pinong lino ang mga breeches at ang tunika. Ang pinong lino ay sumisimbolo sa kadalisayan. Kaya naman, kahit na tayo ay nahihiya, nadungisan ng kasalanan, sa pamamagitan ng ating pagsisisi, kapag tayo ay lumapit kay Jesus, nililinis niya tayo na dalisay at puti at tinatakpan ng ating kahihiyan ng kanyang kadalisayan. Hindi lang ang mga breeches, kundi ngayon ang buong katawan. Ang pinong linong ito ay sumisimbolo sa mabubuting gawa ng mga banal. At ikaw at ako, dapat nating malaman. Ngunit kung sakaling hindi natin alam, sinasabi sa atin ng Biblia na ikaw at ako bilang mga tao ay hindi maaring maging dalisay at matuwid sa ating sarili. Sa pamamagitan lamang ng dugo ni Hesukristo, sa pamamagitan lamang ng biyaya o kapatawaran ni Hesukristo, ikaw at ako ay maaring maging dalisay. Ngunit kung tayo ay malayo sa dugo ni Hesukristo, isang araw lamang o kalahating araw lamang, isang oras lamang, isang minuto lamang, tayo ay nababahiran ng kasalanan. Agad-agad, agad-agad. Kaya kailangan natong lumapit sa krus, lumapit sa dugo, ng palayan upang mahugasan. May mga kaibigan kami o kahit ako mismo noong sinasabi namin, bakit pa kami maliligo?
Dahil bakit ka maligo ngayong gabi? Maliligo ka ba pag uwi mo mamayang gabi? Maghugas kayo? Sana gawin mo. Pero ang argumento ko noon ay, bakit pa ako maliligo? Maliligo ulit ako kinabukasan ng umaga. Nadudumihan din naman ako, di ka? Bakit ka naligo? Matibay ba ang argumentong iyan? Hindi ka ba sumasaang-ayon? Bakit ka maliligo ngayong gabi? Dahil pagpapawisan at dudumihan na naman ako mayang gabi. Pagkatapos maligo, at maliligo pa rin ako bukas nung umaga? Uy, bakit ka Karin? Magutom ka rin naman kahit papano. Bukas ka na lang ulit kakain. Bakit kakain na yan? Sita mo? Ngunit ganon din sa ating pagsisisi. Bakit magsisi ngayon din? Magtapos lang ng ilang kasalanan at pagkatapos ay sama-samang magsisi sa huli. Bakit hindi? Kambe. Kaya kailangan natin magpatuloy. Kailangan natong isuot ang damit na ito. Kung wala ang pagsisising ito at pagiging dalisay, hindi natin maisusuot ang susunod na kasuotan. Yan ang problema. Kaya sa Isaiah 64, versikulo 6, ang ating mga matuwid na gawa ay parang maruruming damit. Ang ating sariling katuwiran ay parang maruruming damit. Kailangan nating isuot sa atin ang damit na ito ni Yesu Kristo, hindi ang ating mga matuwid na gawa, kundi ang kanyang mga matuwid na gawa. Mga taga-Roma 13:14, kundi isuot ninyo ang Panginoong Jesu Kristo at huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga kahalayan nito. At ilan pang mga talata na referensya, mga taga-Roma 5:17 to 21, 1 mga taga-Korinto 1:30, mga taga-Pilipos 1:11 at 1 Pedro 1 talata 1. At pagkatapos ay linen na sash, hindi linen na sash, sas sa ibabaw ng linen na tunika. Ipinapalagay na mula baywang pababa sa bukong-bukong ayon sa Talmud. Dahil ang tunika ay isang piraso, walang tahi, kailangan nito ng sash. Para sa mga lalaki, maaring hindi natin alam pero ang mga babaeng nakasuot lang damit na puro damit lang, sa tingin ko, kung sapat ang laki nito, magiging libre ito. At hindi madaling gumawa ng maraming trabaho habang nakasuot ng bestida. Kaya sabi ng Biblia, bantayan mo ang iyong sarili, lalo na kapag papasok ka sa isang lugar at gagawa ng trabaho. Kaya kailangan nito ng sash. Ang mga materyales na ginamit, pino, pinilipit na lino, asul, lila at iskarlata na tela. Ang mga ito ay kumakatawan at kumakatawan din sa mga bagay na kailangan natin upang maging mga banal, upang maging mga tao ng Diyos. Ito, tawag ko rito, mga sangkap na makalangit, ang mga kulay na ito. Kumakatawan sa kadalisayan, kumakatawan sa langit, na kumakatawan sa kanyang pagkahari, na kumakatawan sa dugo ni Hesu Kristo. At kaya isinusuot natin ang mga salawal na lino, pagsisisi, pagdadalisay, at pagkatapos ay isinusuot namin ang tunika, tunikang linen, upang takpan ang aming buong katawan. Sa madaling salita, ang ating buong katawan ay nagsisimulang maging malinis. Ang ating mga gawa ay nagiging mas matuwid. Kapag lumalapit tayo kay Jesus, natatanggap natin ang kapatawaran sa atong mga kasalanan. Nagsisimula ng magbago ang ating buhay. At sa sandaling magsimulang magbago ang atong buhay tungo sa kanyang katuwiran, ang susunod na kailangan nating gawin ay sisimulan na natin ang paggawa ng kanyang gawain. Kaya nga, kailangan natin ang sash. Isinuot namin ang sash. Nagsusuot tayong iba pang mga bagay na kailangan natin upang matawag na mga manggagawa ng Diyos o mga ministro ng Diyos. At ang sash na ito ay minsan tinatawag na sash of task dahil ang tunika ay parang isang damit, mahirap magtrabaho dito ng walang sash. Exodo 12:11. Ngayon ay kakainin ninyo ito sa ganitong paraan na may bigkis ang inyong mga balakang. Noong panahon ng Paskwa, sinabi ng Diyos, kanin ninyo ang karne, kordero ng Paskwa, na may bigkis ang inyong mga baywang. Bakit?
Pagkatapos mong kumaon, alis ka na agad. Exodo. Kaya, upang makapunta o makakilos o makagawa ng gawain para sa Diyos, kailangan nating isuot ang espiritual na sinturon. Sinasabi sa 1 Pedro 1:13, kaya nga, ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa pagkilos. Literal, sinasabi nito, bantayan ang iyong pag-iisip. Huwag kang maging kampante. Maging mapino, manatiling mahinahon sa espiritu. Ituon ninyo ang inyong pag-asa ng lubo sa bihayang ibibigay sa inyo sa panahon ng paghayag ni Hesukristo. Ngayon, nais ang Diyos na ibuhos sa iyo ang kanyang biyaya at ang kanyang espiritu. Ngunit, upang matanggap ang biyayang iyon, kailangan nating maging alerto sa isang paraan, sa espiritual na aspeto. Kailangan nating bigkisan ang mga balakang ng ating mga isipan. Naay ng Diyos na bigyan tayog na gawain upang matupad ang kaniyang kalooban at gagawin niya ito sa mga taong nakahanda sa kanilang ang laman ng kanilang mga isipan. Ngunit, kung tayo ay kampante sa kalayawan, hindi tayo matino, lasing sa mga bisyo ng mundong ito, nalilito tayo sa halo-halong iba't ibang doktrina at turo sa mundong ito. Hindi tayo nabibigkis at hindi magawa ng Diyos ang kanyang gawain sa pamamagitan natin. Kaya't dalangin ko, Siyon, naway bigsikan natin ang ating mga isipan. Darating na ang panahon? Anong oras? Ang panahon para nato og oras? Unsang oras? Ang panahon para buhaton ang buluhaton sa Dios. Alinman sa dalawa, kung titingnan mo, kailangan natin magmadali at bigsan ang ating mga pag-iisip upang matanggap natin ang biyaya at mga pagpapalang ibinibigay niya sa atin. Upang tayo'y bumangon at gawin ang gawaing luluwalhati sa Kanya na nais niyang ating tuparin. Lucas 12:35-37. Magdamit kayo ng handa at panatilihin nakasindi ang inyong mga ilawan. Maging katulad kayo ng mga taong naghihintay sa pagbabalik ng kanilang Paninoon. Sabi niya, babalik siya, pero magbihis kayo, magbigkis kayo. At pagkatapos ay ang torban sa ulo para sa normal at regular na mga pari. Tanging ang mataas na pari lamang ang nagsusuot ng torban. Ang ibang mga pari ay nakasuot ng tinatawag na sombrero. Okay? At iba ang hugis nito. Ang takip ay mas mukhang ulong kuno. Ang turban ay mas parang kabute. Ang mitznefet ay ang tawag sa turban at ang ibig sabihin nito ay ibinabalot. Ipalibot sa iyong buno. Ipaikot-ikot mo ang ulo mo. Ano ang tunog niyan? Gawa ito sa pinong lino, muli, gawa ng isang manghahabi. At sa harap, may banda, golden band. Ito, sabi, ibig sabihin, kabanalang kayawi. Levitico 8, versikulo 6. At inilagay niya ang turban sa kanyang ulo, at sa turban sa harap nito ay inilagay niya ang gintong lamina, ang banal na korona, gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. Ang ukit sa lamin ng ginto, banal sa Panginoon, Kodesh o Kodesh ang Yahweh, ay ikakabit sa turban gamit ang isang panaling asul. Ang pagtakip sa ulo ay nanganahulugang pagtakip sa sariling mga iniisip ng laman, lubos na nasa harap ng salita ng Diyos. Ang mga pari o mga taong handang maglingkod sa Diyos ay kailangang balutin ang kanilang ulo ng pinong linong ito na may kadalisayan ni Jesus at gintong pamigkis. Ang ginto ay sumisimbolo sa isang bagay na hindi nagbabago. Kaya ang ginto ay kumakatawan sa kawalang hanggan. Sa tabernakulo, maraming ginto dahil ito ay kumakatawan sa kawalang hanggan. Kaya, ang ibig sabihin ng pagtakip sa ulo
ay pagtakpan ang sarili kong mga iniisip at ang kailangan nating sundin, ang ating ulo, ay si Hesukristo. At noo, ang ibig sabihin ng noo ay nangangahulugan ito ng aking landas, aking pagsulong, ang unang bagay na tinatahak kapag ako'y naglalakad. Sinasabi natin, papunta ako diyan. Anong ibig sabihin na yan? Patungo ako dyan. Diyan na papunta ang ulo po. Ang nangunguna sa akin ay ang aking ulo, ang aking noo. At ang dapat na nasa aking noo, kahulugan, layunin, mitiin, direksyon, at ang katapusan ng aking paglakad, ang aking buhay, ay banal sa Panginoon. Ang kabanalan sa Panginoon ang aking layunin, ang aking mithiin, ang aking direksyon. Nakikita mo ba ang mga hakbam? Pwede ba tayong mag-review hanggang dito? Una, anango na. Mga paglabag sa lino, pagsisisi. Pangalawa, tumika. Anong ibig sabihin na yan? Mga mabubuting gawa, pagsunod sa Panginoon. At pagkatapos, sash, mabuti, magaling, magaling. Sash, handang gawin ang gawain ng Diyos, di ba? At kapag ginagawa natin ang gawain ng Diyos, kaninong mga pamamaraan? Sa aking paraan? Ginawa ko ito sa aking paraan? Hindi, mga pamamaraan ng Diyos. Para sa layuning maging banal sa Panginoon na ginagawa ang gawain ng Diyos. At saka, sa ibabaw ng tunika, itong asol. Kapag nakita mo ang asol dito, maisip mo, langit, malalangit. Ang asol ay kumakatawan sa langit, ang kulay ng kalangitan. Ito ay nagsasalita tungkol sa makalangit na kaharian. Kaya sa aking mga mabubuting gawa ay isinusuot niya ang makalangit. At sa tingin ko ay napakaganda nito mula sa sandaling ito. Napakagandang karanasan kung matatanggap natin ang ganitong uri ng damit habang tayo ay nabubuhay. Balabal ng ipod. Kasutang isinusuot sa ilalim mismong epod. Walang disenyo, purong asul lang. Kung ang matuwid na mga gawa ay ang ating mga gawa sa lupang ito, sa ibabaw ng matuwid na mga gawa, ay ang makalangit na espiritual na pag-unawa, espiritual na mga kilos o buhay. Medyo mas mahaba ito kaysa sa ipod. Pag-usapan natin ang tungkol sa ipod pagkatapos nito. At isa lang itong piraso, walang tahi. Asol, mataas na pari, kapangyarihan at autoridad. Ang asol ay sumisimbolo rin sa buhay at sigla. Kaya taos puso akong nananalangin na sa ating mga mabubuting gawa na ibinigay din ni Jesus na tayo'y kanyang bihisan o takpan ng makalangit na sigla at buhay at pag-unawa sa espiritual na buhay. May mga granada na gawa sa sinulid na asol, lila at iskarlata sa paligid ng laylayan nito. Makita mo, sa ibaba ang laylayan. Kaya ang mga granada ay kumakatawan sa kasaganaan sa Biblia. Espiritual at pisikal, mulit higit pa sa paggawa ng gawaan ng Diyos. Umaapaw na bunga nga kasaganaan at mga kampana na ginto sa pagitang mga iyon sa buong paligid na salitan. Kaya tumutunog ang mga kampana na ito. At nang ang mataas na saserdote, kapag gumagawa sila sa labas ng templo, naririnig ng mga tao ang tunog ng kampana at tinatawag silang golden bell. Tama ba? At ang tunog ng ginintuang kampana ay nagbibigay ng kagalakan hindi lamang sa Diyos, kundi pati na rin sa mga tao, dahil napagtatanto nilang ito ang tunog ng mabuting balita. Tunog ng mabuting balita, ang ebanghelyo, tama ba? Ang aking mataas na saserdote ay nagtatrabaho. Ibig sabihin, nahuhugasan na ang mga kasalanan ko. Ito ang tunog ni Jesus na gumagawa.
at dalangin ko, taos-pusong dalangin na habang ginagawa natin ang ating gawain, habang tayo ay nananalangin, maririnig ng mundo ang tunog ng mabuting balita na ang kanilang mga kasalanan ay nahuhugasan na. Amen? Mas marami ba ang simbahan? Mas marami ka bang naririnig na magandang balita? O mas marami bang masamang balita sa simbahan? Mas marami tayong naririnig ng mga kahilingan sa panalangin at kadalasan ang mga kahilingan sa panalangin ay hindi naman mukhang balita. May nagkasakit, may isang taong may kanser, may naaksidente, naririnig namin ang lahat ni ito. Ngunit gayon paman, sa pamamagitan ng mga panalangin iyon, dalangin ko na sana ay may magandang balitang darating. At magsanay tayo sa ating buhay na magsalita ng mas maraming mabuting balita kaysa sa masamang balita. Amen? Naway mas maraming papuri ang manggagaling sa mga labi na ito kaysa sa mga reklamo. Amen? Tulad ng mga kahilingan sa panalangin, kailangan din nating ibahagi ang atong mga kahilingan sa panalangin. Naway may mga ulat din ng papuri na lumabas. Amen? Mga leader ng sariling grupo, ito na ang pagkakataon ko para ipaalala sa inyo. Kailangan mo talagang mag-report. Bigyan mo kog na maulat ng cell group tungkol sa mga pagpupulong ninyo. At kadalasan, meron tayong mga kahilingan sa panalangin. At pinahalagahan ko iyon dahil minsan o kadalasan, tinutukoy ko ang mga kahilingan sa panalangin para ipagdasal ang mga miyembro. At naway mayroon ding mga ulat ng papuri. Amen. Sa mga cell group, mga pagtitipon ng cell group o mga pagtitipon ng maliliit na grupo, kung minsan ay nakakakuha tayo ng nabibigatan. Pagkatapos ng pulong, ang bawat miyembro ay binibigyan ng mga kahilingan at paksa ng panalangin. Ngunit naway, magkaroon din ng mga nakakapriskong sandali at pagpipipon kung saan ang lahat ay sama-samang pumupuri at nagpapasalamat sa Diyos para sa papuri, ulat at iba pa ng isa't isa. Mga paghihikaya. Ang susunod ay ang epod. Pagkatapos ng lahat ng mga pisang iyon, sa wakas ay naisuot na natin ang ifod. Ang epod na yata ang parang ito na ang kasugdulan. Ang layunin nga pagsusuot ng iba ay upang isuot ang ipod. Banal na kasuotan na kailangang isuot ang pari kapag ginagampanan niya ang kanyang mga tungkulin. Yari sa ginto, asol, lila, pula at pinong lino, pinong linong pinili. Tanging ang ipod ng mataas na saserdote lamang ang may ganitong kulay. Ang ipod ng isa pang pare ay gawa lamang sa pinong lino, kulay puti. Ang parirala, suot niya ang epod. Ibig sabihin ay naging pari siya. Parang nasa Estados Unidos, nakatira na siya ngayon sa White House. Ibig sabihin, siya ang naging pangulo. Kaya ang White House ay kumakatawan sa pagkapangulo. Ang epod ay kumakatawan sa pagkasaserdote. Pinutupad niya ang kaniyang mga tungkulin bilang pari. Ang ipod ay itinuturing na kasing halaga ng kaba ng tipan. Tingnan ang gitna. Ang pinakasentro ng buong tabernakulo ay ang kaban ng tipan. Lahat ng mga ito, mga kasuotan ng mga pari, mga kasuotan ng mga mataas na pari, ilalatag mo, parang tabernakulo lang. At sa gitna nito ay ang ipod, katulad ng kaba ng tipan. At saka sa ibabaw ng, kung nakikita mo ang pagkakaiba sa pagitan ng larawang ito at ng larawang ito. Nakikita mo ba? Nakabalat kayo ito, ang larawang ito, ang larawang ito. At iyan ang sinturon, tulad ng paha ng ipod. Muli, gayon din, tulad ng sintas sa luog upang gawin ang gawain ng Diyos. Mahusay na hinabing pamigkis na isusuot sa baywang sa ibabaw ng epod.
parehong material ng iton. Ang Panginoon na patuloy na gumagawa sa kasaysayan ng pagtubos. At iyon ang ipinahihiwatig ni Bo. At ang epod na ito ng mataas na saserdote ay ang epod ni Hesukristo. At nasa trabaho pa rin siya. Naparito si Jesus sa lupang ito at sinabi niya sa lahat, ang aking ama ay nasa trabaho. At masasabi nating may kumpiyansa. Si Jesus ay gumagawa pa rin. Amen? At dalangin ko na tayo ay mamuhay upang ipakita sa mundo na si Jesus ay gumagawa upang magbayad sala para sa mga tao kahit na yun. Ikawalo, dibdib nga paghatol. Sa dibdib, mayroong parisukat na pektoral. Kwadrado, 22.5 sentimetro por 22.5 sentimetro. Parisukat, parehong haba at parehong haba o taas. Nangangahulugan ng katarungan at paghatol. Ang Diyos ay makatarungan. 12 bato upang kumatawan sa 12 tribo. At ang lahat ng 12 tribo ay kumakatawan sa bayan ng Diyos na nasa puso ng Diyos. Puso sa dibdib ng Diyos. Sa kabilang panig, sa loob-loob, may maliit na bulsa at naroon ang Urim at Tumim, 2 bato, puti at itim. At ang mga batong ito ay kumakatawan sa kalooban ng Diyos at ginamit ang mga ito upang maunawaan ang kalooban ng Diyos sa mahahalagang isyu at sandali. Konklusyon, ating talakayin ang pahayag, Kabanata 11, mga bersikulo 11 hanggang 16. Pahayag, Kabanata 11, mga talata 11 hanggang 16. At nakita kong bumukas ang langit at narito ang isang kabayong puti. At siya na. Ang nakaupo rito ay tinatawag na tapat at totoo. At sa katuwiran siya ay humahatol at nakikipagdigma. Ang kaniyang mga mata ay parang ninas ng apoy, at sa kaniyang ulo ay maraming diadema, at mayroon siyang pangalang nakasulat sa kanya, na walang nakakaalang kundi siya lamang. Siya ay nakasuot ng damit na binasa ng dugo at ang kaniyang pangalan ay tinatawag na ang salita ng Diyos. Itigil na ako dyan. Ang Panginoon ay babalik sa atin at siya ay nakasuot ng isang partikular na kasuotan. Ang kasuotan ay kumakatawan din sa kaniyang mga gawa. Kailangan naton mauna-unaan ng tama ang mga kasuotan upang maunawaan at makilala naton kung sino si Jesus. Andaan, dumating si Jesus at sinabi ng mga tao, sino ka? Maging si Juan Bautista ay nagsabi, ikaw ba ang isa o dapat ba kaming maghintay ng iba? Ano ang sinasabi sa kanila ni Jesus sa bawat pagkakataon? Sinabi sa kanila ni Jesus, tingnan ninyo ang ginagawa ko. At iyan ang ipinopisihan ng Biblia ng Lumang Tipan. Para makalakad ang pilay, para magbigay buhay, para pagalingin ang may sakit. Tama ba? Tingnan mo ang ginagawa ko. Ang pag-unawa sa mga kasuutan ay magbibigay daan sa atin upang makita kung ano ang ginagawa ng Diyos. Kapag naunawaan at nakita natin ang ginagawa ng Diyos ngayon, sasabihin at tutugunan tayo nito upang maunawaan kung anong uri ng panahon ang ating kinabuhian. Kaya nga mahalaga ito. Dumako tayo sa isa pang sipi sa Kolosas 3.12. Mga taga-Kolosas 3.12, kaya't yaong mga hinirang ng Diyos, mga banal at minamahal, ay mga bihis na pusong mahabagin. Ito ang mga kasuotan na kailangan nating isuot at isuot. Ano? Magbihis kayo ng pusong mahabagin, kabaitan, kababaang loob, kahinahunan at pagtitiis. Magpapasensyahan at magpapatawad sa isa't isa. Kung may reklamo ang sinuman laban sa kanino man, kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, gayon din ang dapat ninyong gawin. Kaya isuot na namin ang aming mga damit. Linen, breeches, ang tumika, sash at iba pa. Upang tayo ay makapaglingkod sa Diyos. Upang tayo ay makapasok sa presensya ng Diyos.
Taos-puso akong nananalangin, nais kong hamunin kayo na magsuot din tayong mga damit sa ibang tao. Pag-uusapan ko kay ito maya, pero sa pagkakataong ito, noong pumunta ako sa komperensya ng pastor, may isang tao, isang kapatid na lalaki na dumating at may nagpakilala sa akin. Ang taong ito ay isang walang tirahan. Ngunit, kinuha ng mga kapatid ni Kristo ang lalaking ito mula sa mga lansangan, pinaliguan siya at sinuotan ng mga bagong damit. Dahil noong una, nang matagpuan nila siya, hindi sila makalapit sa kaniya dahil sa baho. Hindi siya naligok, wala siya'y bagong damit, kaya pinaliguan nila siya, sinuotan ng mga bagong damit, at ngayon ay nagsasanay siya upang maging isang ministro ng Diyos. Minsan, kapag nakikita naton ang kahiyaan ng ibang tao, kapag naamoy naton ang baho ng mga taong ito, kapag nakikita naton o kapag nakikita natin ang kanilang karumihan, nanunuro tayo o umaatras. Kahit sa simbahan, kapag nakikita natin ang kahiya ng ibang tao, pinagchichismisan natin ito o kaya naman ay sinusubukan nating lumayo. Ngunit maari ba tayong maging ang mga taong makapaglalaba sa kanila, makapagsusuot ng mga kargang linen upang matakpan ang kanilang kahiyaan? At iyan ang nais ni Hesus na gawin natin, iyan ang landas ng krus. Hindi lamang tayo magsuot ng mga damit para sa ating sarili, kundi ngayong meron na tayong sariling mga damit na pantakip sa ating kahiyaan, maari na ba nating isuot ang mga damit na iyon? Para sa kanila, para sa iba, para sa isa't isa. Ang pagkakasunod-sunod ng pagsusuot ng mga kasuotan, katulad ng pagpasok sa tabernakulo. Matagal na natong natutunan ng tungkol sa tabernakulo, hindi ba? Pagpasok mo sa pinto, ang unang makikita mo ay ang altar para sa pag-aalay. At iyon ay kumakatawan sa cross kung saan ang ating mga kasalanan ay hinuhugasan tulad ng mga punit na lino. At pagkatapos ay pupunta ka sa hugasan, ang palanggan ng tubig kung saan ang ating mga gawa ay nililinis, ginawang matuwid at iba pa. Kaya ang pagkakasunod-sunod ay katulad ng pagpasok sa tabernakulo hangkad sa kaban ng tipan. Proseso ng pagpapabanal upang makatayo sa harapan ng Diyos Ama, pagsisisi at pagbabayad sala, mabubuting gawa, pagbibigay katwiran, pagpapabanal at huling paghuhukom. Kaya naman, taos-puso kong idinadalangin na sana ay maisuot natin ang mga kasuotang ito. Ibinigay sa atin ni Jesus ang mga damit na iyon. Isuot mo ang Panginoong Hesus Kristo. At hindi lang tumtumtum nagtapos, kundi naway maisuot natin ang damit na ito sa iba, sa isa't isa, sa mundong ito, upang sila ay makapasok sa piling ng ating Ama. Manalangin tayo. Mahal na Ama sa langit, maraming salamat po sa pagbibigay mo sa amin ng pagkakataong ito. Ang isipin ang mga kasuotan na ibinigay mo sa mga pari upang maisuot nila upang makapaglingkod sila sa imo. Ama, nais naming isuot ang mga kasuotang ito, ang mga kasuotang hinubad ka Jesus, upang ang mga kasuotang ito ay maibaho sa amin. Tulungan mo kaming sumunod sa iyo. Gayang sinabi ni Eliseo, bigyan mo ako ng mas maraming kapangyarihan. At tinanggap ang tunika ni Elias at nagawa ang mga bagay na ginawa ni Elias. Naniniwala kami na ikaw, Jesus, ang nagbigay sa amin ng iyong tunika upang magawa namin ang parehong bagay na iyong ginawa, ang pagbabayad sala para sa iba at ang pagtatakip sa mga kahiyan ng iba sa pamamagitan ng iyong gamit ang iyong damit. Kaya Ama, hayaan mo po kaming maunawaan ang salitang ito upang sa iyong muling pagbabalik na suot ang tunikang may bahid ng dugo at nabasa sa dugo, ay makilala ka namin sa pamamagitan ng iyong mga gawa, ng iyong salita. At Ama, tulungan mo kaming matanggap ang damit na ito upang maunawaan namin ang iyong salita. Maraming salamat po sa iyong biyaya. Sa pangalan ni Jesus, kami ay dumadalangin. Amen. Magpasalamat tayo sa Diyos.